But today, I'm so happy to start a new series. May bago po tayong tutunghayan na series ng mga katuruan para po maging buo ang ating pananaw, ang ating understanding sa kung ano ang ipinapahayag ng salita ng Diyos at paano nito tayo mapapatnubayan at mapapangunahan sa buhay na tinawag ng Diyos na para sa'yo. Amen? So today, we're gonna launch our series called Against the Current. Against the current. Pag sinabing current, hindi lang po ito yung kasalukuyan. 'Di ba? Pag sinabing current, ito yung nagaganap na agos ngayon. 'Di ba? Kaya nga current events, ito yung napapanahon. Ito yung nagaganap. 'Di ba? Pero sabi, let's redefine. Pag sabing redefine, bigyan natin ng bagong kahulugan ang kultura sa pamamagitan ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Redefining culture through kingdom living. Alam niyo kung bakit po ako napadpad sa parte ng Biblia na to, na tinutukoy to go against the culture of the world. Kasi kung titignan natin ngayon yung mga current events, ano na ba yung napapanahong balita ngayon o gawin ng pamumuhay, umpisan po natin sa mga kabataan, no? Sa mga estudyante. Sino po ditong may mga anak na estudyante? High school, elementary. Di ba po nakakatakot yung mga balita? Actually, doon lang po sa barangay namin, na meron pong mga mga news na kumalat na may nag-post po sa Facebook na isang high school student, tama ba? Na may dala daw patalim, magdadala ng patalim doon sa classroom nila. Kaya nung may isang araw na nadatna namin, puro camera, may GMA News, may ABS-CBN pa. Kasi talagang yun na yung mga parang napapanahon sa mga kabataan, estudyante ngayon. At nakakalungkot po, di ba, na bakit may mga humahantong sa ganoong klaseng pamumuhay o sa ganoong klaseng mga desisyon. At marami pong mga factors, marami pong mga dahilan kung bakit po nagiging ganon ang kaisipan o gawin ng pamumuhay ng isang tao, hindi lang po ng bata, pero ng isang tao. Kasi wala naman pong kriminal na matanda na hindi po nagsimula lang sa maliit na bagay. Tama? Minsan may gumagawa ng talagang heinous crime, kasi nasanay sila. Ibig sabihin, ganun na yung nakasanayan, na ganun na yung na pamuhay nila simula bata sila or natutunan nila, di ba? Kaya napakahalaga na tama ang kultura na ating ipinapamana o itinuturo sa mga anak natin, lalo't anak. Diba? O even tayo yung natututunan natin. And sabi, there is one kind of culture that is a good culture and a godly culture, and it is the culture of God. Kaya kung titingnan natin, nung panahon po namin, meron pang GMRC. Meron ba nakaabot ng GMRC na subject? Ano po yung GMRC? Nahalata yung edad ko rito. GMRC, di ba? Good manners and right conduct. Sino pong nakaabot dito ng values ed? May values ed ba? Parang yung tumatango, yung mga nanay at tatay. Parang andun ako sa linya na yun. Diba? Values ed. Meron pa, di ba? May religion pa. May mga social and moral, yung mga tinuturo. Pero ngayon, parang wala na. It's all about knowledge and skills. But there's no values anymore. That's why we have students being raised in the school with just knowledge. Diba? May award sila, meron silang mga achievement, pero the character, hindi na-form. They carry the values of the world. Ibig sabihin ko, ano yung nasa current ngayon, ano yung napapanahon, ano yung agos ng panahon ngayon, ng takbo ng buhay ngayon, ganun din sila mamuhay. Kaya nga nakakatakot kasi sabi nga ng isang magulang, the more na nababalita yung mga ganun na nangyayari sa school, baka gayahin ng mga bata. But you know what? If we have people who teaches kids or children with good values and right conduct, they will not become those people who commit crimes.
Kailangan natin ng mga taong magtuturo sa atin, hindi lang ng magandang asal, kung hindi ng tamang paniniwala, tamang kultura. Kasi kapatid, pagka hindi natin na-disiplina, even tayo, we will live our lives na hindi talaga pinagpala. And in the Bible, sabi, the Christian life is not about blending into the culture. Pag binasa po natin ng Biblia, hindi po tayo tinawag ng Diyos na makiayon sa kultura ng mundo. Makiayon sa pamumuhay ng mundo. Bagkus tinawag tayong maging katulad ni Kristo. Kaya nga po Christian di ba? Followers of Christ. Hindi followers of the world. Hindi followers of other people's culture, kung hindi followers of Christ. At si Kristo po, mga kapatid, may kultura siya. Ibig sabihin, pag sinabing kultura kasi kapatid, ito yung mga parang ipon na siya ng paniniwala mo, yung pinapahalagahan mo, yun nga yung values, kung ano yung mahalaga sa'yo. Mahalaga ba sa'yong nagpopo at opo? Mahalaga ba sa yung nagpapasalamat? Mahalaga ba sa yung nanghihingi ng sorry? 'Di ba? Minsan di natin na ituturo 'yan kasi minsan hindi natin pinapahalagahan din, hindi importante. So ang kultura po ay binubuo ng ating mga paniniwala, ng ating mga tradisyon, ng ating mga pinapahalagahan, at ang kultura po kapatid ang humuhubog sa isang tao. Kung ano ang kinalakihan mo, nakasanayan mo, namulatan mong pamumuhay, yun ang humuhubog sa atin, mga kapatid. Kaya I feel like today, as we read the current events of our nation, di ba? Kung ano yung mga naghaganap na papanahon ngayon, sa bawat aspeto ng buhay ng isang Pilipino o ng isang tao, let's redefine the culture through kingdom living. This is going against the current. Ibig sabihin, mag-iiba tayo ng agos, mag-iiba tayo ng takbo ng buhay. Ready na ba kayong mag-iba ng direksyon ng buhay niyo? Even your values, your beliefs, even yung character mo, kapatid, mababago yan. And there is only one way, it's by following Jesus in your life. So, imagine nyo, kapatid, yung tanong na, what does it mean to be blessed? Pag tinanong ka noon, ano bang ibig sabihin ng pinagpala? Does it mean na nabigyan ka ng trabaho? Does it mean na pinagpala ka kasi meron kang malusog na pamilya, may buo kang pamilya? Pinagpala ka kasi may bago kang bahay? Pinagpala ka kasi na-promote ka? Pinagpala ka kasi sinagot ka na ng nililigawan mo, di ba? Hindi masama lahat yun, mga kapatid. But when Jesus climbs the mountain in Matthew 5, verse 1 to 2, sabi niya, nung nakita niya ang mga tao, umupo siya doon sa tuktok ng bundok at sinabi niya sa kanila ang kanyang katuruan. Nagsimula siyang magturo. So dito, sa konteksto ng Matthew 5, may tinuro ang Panginoon sa mga taong gustong sumunod sa Kanya. Sino dito ang gustong sumunod kay Jesus? Hindi po sa akin kasi ako nadadapa Minsan ako nadadapa, nawawala. Diba? Pero sinong gusto ditong sumunod kay Jesus? Nandito ka para sumunod kay Jesus, okay? So kung gusto nating sumunod kay Jesus, para tayong isa sa mga crowd, sa mga tao na sumusunod sa Kanya. At sabi, pakinggan mo ang tuturo niya sa atin. So inumpisahan niya na magturo sa mga taong gustong lumakad kasunod niya. Alright? So walang problema sa mga pagpapala na natatanggap nating material, physical, emosyonal. Pero kapatid, kapag nakinig tayo sa Panginoon, sa ituturo niya, matutunghayan nyo ang tunay na ibig sabihin ng salitang pinagpala. The word blessed comes from the word makarios. Greek word po na makarios. Na ang ibig sabihin ng makarios, it's to become large, to become long. Ibig sabihin lumawak, pero hindi lang basta lumawak sa hugis o sa size, pero sabi lumawak ka sa pabor at sa benepisyo ng Diyos. Ibig sabihin, you are
you are being extended with the benefits of God, the divine favor of God. Yun ang tinawag na blessed. Blessed ka kapag ang Panginoon ang nagpalawak sa'yo. Hindi lang basta ng material. Kasi minsan yun na yun eh. Okay na, blessed na ako, may bahay na ako. Pero wala ka kay Lord. In His kingdom, that's not blessed. Because this is what blessed looks like. He continues on with Matthew 3 to 12. Ito po ang magiging sermon series nating Against the Current. Dito natin kukunin ang siyam na sermon. So kumpleto po tayo for 2 months. Meron na tayong sermon every week for 2 months. Kasi 9 weeks po ito na matuturuan tayo ng salita ng Diyos upang mamuhay ng isang pinagpala talaga. And we're talking about blessed 5 lifestyle, kaya nga sinabing blessed lifestyle. Lifestyle is a way of life. Ang lifestyle po yung paraan ng pamumuhay yan. Hindi po siya yung programa o schedule, kung hindi lifestyle. So kung paano tayo mamuhay nang naaayon kay Kristo, doon ka pagpapalain ng Diyos. Sabi niya dito, sa verse 3, He said, Jesus taught the crowds, He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Carry on to verse 7. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. And tinapos niya sa verse 11 and 12, sabi, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." So ibig sabihin mga kapatid, from verse 3 to 12, makikita natin na sabi may klase ng buhay na tinatawag ang Diyos na pinagpala. Bakit pinagpala yun? Kasi natatanggap nila ang mula sa Diyos. Diba? Balikan natin yung verse 3. Titignan nyo, parang 2 part lagi yan. Sabi, ganito ka mamuhay at ito ang matatanggap mo. Hindi sinabing new car. Hindi niya sinabi, diba? Blessed are the poor in spirit, they will have a brand new car. Hindi, diba? Hindi naman niya rin sinimulan, blessed are those who mourn, for they will receive a promotion at work. Hindi. Pero ang pamantayan ng Diyos na pag tinawag kang pinagpala, ay nasa sayo ang pabor ng Diyos. You have the kingdom of heaven, you have the comfort of God, you have inherit the earth. Kapatid, inherit the earth, hindi lang basta inherit yung sa employer mo. The earth, ibig sabihin lahat ng nakikita mo, pwedeng ipamana ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng authority, ng power over that. Yan yung sinasabing favor na pag nagbukas si Lord ng pinto, walang sino man na makakapagsarado niyan. Pero hindi ka qualified. Hindi, prinomote ako ni Lord eh. So ako ang magiging boss nyo rito. Diba? May mga ganun pong mga testimony na they may not be qualified in the eyes of men, but when the Lord gives them the blessing, wow! Sila ang mga CEO, sila ang mga, leader, sila ang mga pastor, sila ang mga ginagamit ng Panginoon because they have been blessed by God. Not because they're good, but because they choose to follow the way of God. Kaya kapatid, kung hindi natin seseryosohin ang tinuturo ng Biblia, sayang, hindi natin makukuha talaga ang pinagpalang buhay. Pinagpala lang tayo sa mundo, pero hindi tayo pinagpala ng langit. I'm not against the blessing materially, promotion. Yes, those are from the Lord. Pero let's not stop there. Huwag kang tumigil doon. Huwag kang tumigil doon, kapatid, kasi ito yung tinuturo ng Panginoon.
Ito ang kanyang standard ng talagang pinagpala. Yung mga natatanggap natin sa material, bonus yan ni Lord. Pero this is what we look after. Yan ang ating hinahanap. Yan ang ating hinihintay na matanggap mula sa Panginoon. Sino bang may ayaw ng kingdom of heaven? Diba? Sinong may ayaw na magkaroon ng comfort from the Lord? Yung talagang pighating-pighati ka, na walang sino mang makakaalo ng pakiramdam mo, ng kabigatan mo. Pero pag si Lord ang humipo sa'yo, para kang bunutan ng tinik. Diba? May mga ganun tayo na kahit hindi mabago yung sitwasyon, pero when the Lord brings comfort to you, nagkakaroon tayo ng bagong paghinga. Ay, ang gaan na Lord, salamat. Gumagaling yung puso natin. Sabi, they will be filled. Sinong gustong mabusog? Sinong gustong mapuno? Di ba yan tayo? That's why we run after things para magkaroon tayo. Hindi tayo mawalan. Pero hindi yun ang sinasabi ng Panginoon na makakapuno talaga sa atin eh. Meron siyang way for you to be blessed and be filled. So for the next 9 weeks, kapatid, aaralin natin yan isa-isa. Kasi kung ngayon natin siya pag-aaralan, hindi talaga tayo makakaalis dito ng alas 12. Madami yan. At talagang pag hinimay-himay natin yan ng isa-isa, marami tayong mapupulot at marami tayong makakain na para sa ating spiritual na paglago. So ang tanong mga kapatid, does my life look like someone who belongs to the kingdom of God? Pag tinignan ng ating mga sarili, ang buhay ko ba ay parang buhay na kabilang sa kaharian ng Diyos? O parang kultura ng mundo? So ang tanong today, how can we live the life Jesus calls blessed in a world that is going the other way? Paano tayo mamumuhay ng isang buhay na tinawag ng Diyos na pinagpala kung ang mundo ay kabaliktaran ng itinuturo ng Biblia? Diba? Sinabi magpakumbaba, pero dito pataasan eh. Diba? Sabi nga, pataasan ng ihi eh. Yung ayaw nila sila yung unang bababa. Diba? Pataasan dito, pagalingan, gantihan. Kaya nga sa verse 7, diba, it talks about the mercy. Those who love to show mercy, they will be given mercy. Pero dito ang tinuturo, gumanti ka. Hawakan mo rin sa tenga. Hanggang tenga lang naman no? Ganun lang yung tapang. Diba? So kung titingnan natin yung tinuturo na kultura o pamumuhay ng Biblia, hindi talaga siya kapareho ng sa mundo. Alright? Kaya kailangan matutunan natin na i-redefine, ibig sabihin, bigyan ng bagong kahulugan ang kultura na dapat nating ipinapamuhay through kingdom living. Jesus never called His followers to go with the current, na sumabay lang sa agos. Tinawag niya tayo to swim against it. Pag sinabing swim against it, para po siyang yung isda. Ang isda po, pag nakita niyo yung isda, di ba lumalangoy siya, parang opposite nung daloy ng tubig. Pag nakasa ilog po kayo, nakita niyo yung isda, di ba? Kahit anong lakas ng agos ng tubig, yung langoy niya, pasalungat. Ayun, thank you sa Tagalog. Pasalungat, opposite. Kapag kayan sumabay sa agos, patay yung isda. Di ba? Nakalutang yung isda, kaya siya nakakasabay sa alon. Pero siya pagbuhay, para makalangoy at makarating kung saan niya kailangan niyang sumalungat sa agos ng tubig. Ganon din tayo, kapatid. Jesus is teaching us to counter culture. Ibig sabihin, kung ano ang sistema at kultura ng mundo, hindi yan ang nilaan na buhay ng Diyos para sa'yo. There's something better. There's something sure na binigay ang Diyos. The culture we live in, if we do not realize it, lahat tayo, kapatid, merong humuhulma sa atin, may humuhubog sa atin bilang mga tao. Our phones can disciple us. Lahat na po, di ba, nang kailangan mong matutunan, nasa phone mo na. Di ba? ChatGPT, Gemini AI, Google Search, Facebook, minsan Facebook, TikTok.
Sa TikTok po ako humanap ng mga recipe pag gusto kong may lutuing ulam. Pero di ba lahat ng kailangan mong malaman nandun? Even yung mga priorities are part of culture. Ano yung inuuna mo? Lagi mong inuuna, yun ang sinusunod mong kultura. So kung puro phones, di ba? Kaya tayo laging latest model. Tingnan mo yung cellphone mo, kailangan na bang palitan? Kasi di ba, yung ganun ng tao latest model. Pero kapatid, sabi, even advertisement tells us what we want. Di ba? Pag yung mga commercial, ito ang gusto mo. Pala decision, paano yan nalaman na gusto ko yun? Di ba? Meron pang commercial, ito ang tama. May nakakaalam ba ng commercial na yon? Kaya maraming umiinom nun kasi ito ang tama. Tama ka nga. Diba? Lakas ng tama after. Diba? Yung mga pinapanood natin ngayon, yun yung nagsasabi kung anong gugustuhin mo, ano ang uunahin mo, ano ang pag-iipunan mo, ano ang dapat na importante, anong dapat meron ka. Kaya pag hindi po tayo maingat, ang kultura ng mundo ang huhubog sa ating mga paniniwala, sa ating mga pinapahalagahan. What is shaping my life? That is the sermon today. To start our Against the Current series, to redefine the culture through kingdom living, kailangan muna nating malaman ano ang humuhubog sa buhay mo. What is shaping my life? Sinong humuhulma ng pag-iisip ko, ng pananaw ko? Ano ang humuhulma ng emosyon ko, ng kalooban ko? Sino ang nagtuturo sa akin sa desisyon ko? Kasi kapatid, if it's not God, it's not blessed. Yun ang sabi sa Matthew 5 tama? If it's not God, it's not blessed. You will not have the favor of the Lord there. You will not have the kingdom of the Lord there. So what is shaping your life? In our main text in Romans 12 verse 2, let's read it together. 1, 2, 3, read. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito na po yung tinuturo sa atin ng Biblia, na sabi, huwag kang umayon, huwag kang makisabay, huwag kang makitulad. Pag sinabing conform kasi, tumulad Maging katulad ka. Maging kamukha mo. Yan po ang salitang conform. Sabi, huwag kang maging katulad ng pamamaraan ng mundo. Bagkus, sabi ng salita ng Diyos, mabago ka. Sa anong paraan? Sa pagbabago ng iyong isip. Minsan kapatid, ang desisyon nasa isip ng tao. Hanggat hindi nagbabago ang isip mo, hindi magbabago ang desisyon mo. So para mabago ka, talagang malakaran mo ang buhay na pinagpala ng Diyos at mapamuhay mo ang kultura ng kaharian ng Diyos, kapatid, kailangan nating mabago. Hindi natin kailangan attend lang ng attend, tas walang pagbabago, wala pong pagpapala doon. Sabi, only through being transformed, doon mo lang malalaman, sabi, kung ano ang aprobadong kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Sabi, ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kaakit-akit, at ganap. Yan ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, pag sabing ganap, walang kulang sa plano ng Diyos. Perfect. Walang mali. Walang butas sa plano ng Diyos para sa iyo, kapatid. God's plan for you is perfect. And it's always good. It's always pleasing. Kaya nga sabi, pwede kang magalak Diba? Yun yung sabi sa Matthew 5 kanina, pwede kang magalak kahit nire-reject ka ng mundo. Bakit? Kasi ang plano ng Diyos ay maganda, kaakit-akit at ganap. At maiintindihan lang po natin yan if we choose to surrender our minds
and be transformed. Mabago tayo, kapatid. Counterculture. Sabi mo sa katabi mo, counterculture. Pag sinabing counter, kasalungat ng kultura. In Matthew 5 verse 1 to 2, Jesus begins a new way of life. Ito na po yung counterculture. Ito na yung pag-iiba ng sistema o pamumuhay natin. Sabi, Jesus begins a new way of life. In Matthew 5 verse 1 to 2, it says there, now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. He began to teach them. Itong sinabi niyang he began to teach them, higit pa to, kapatid, sa panimula lang ng isang sermon. Hindi lang to basta nagsisermon lang si Jesus. Pero kung hindi, tinuturuan niya at ipinapahayag niya ang bagong kaharian. Kasi itong mga sumusunod sa kanya, isang kaharian lang ang nalalaman nila, di ba? The throne of Rome. Kaya nga, di ba, yung time na yon, sila ay parang umaasa na magkakaroon sila ng tagapagligtas, na siyang magbabago ng sitwasyon nila. Kasi yung gobyerno nila noong time na yon talagang malupit. Yung gobyerno nila noon, corrupt. Yung gobyerno nila doon, stricto. Sounds familiar? Kaya sila, kailangan namin ng tagapagligtas. Ayaw na namin tong sitwasyon namin dito sa Israel. Dumating si Jesus. Ang inaasahan nilang gagawin ni Jesus, ako ang hari, patalsikin ang nakaupo dyan. Baguhin ang yun ang ina-expect nila. Baguhin yung law. Pero ang ginawa ng Panginoon, nagsimula siyang magturo patungkol sa bagong kaharian. So ibig sabihin, Jesus desires na tayong lahat matutunan natin ang bagong kaharian na to. Kasi sa bagong kaharian na to, may mas maganda at mabuting hari na pwede nating sundin. Hari na pwedeng mamuno sa'yo. Hari na hindi ka ipapahamak, diba? Na hindi ka ipagkakalulo, pero hari na may kalooban na maganda, mabuti, maganda, at ganap. Sinong gusto ng ganong presidente, hari? Imbis na ang pinaglilingkuran niya, yung mga senator niya, ang pinaglilingkuran niya, ang taong bayan. Kasi maganda ang kalooban ninyo sa'yo, hindi lang 85 pesos. Ang gusto niyang idagdag sa buhay mo, kapatid. Sabi nga, sana abot ang 85 pesos mo. Diba, no? Sana sabihin nila kung saan grocery store yun, doon na lang din ako mamimili kasi mura eh. Diba? Ang mura ng bilihin doon sa nila, datos nila eh. But anyway, ayoko maging political, wala tayong sides dito. Pero I want us to understand a better kingdom because I'd rather be in that kingdom and be ruled by a better king or a much good king than what we have in the world. I don't know about you Ako gusto ko nang lumipat na ibang kaharian. And posibleng lumipat ka ng bagong kaharian. Posible na mapamunuan ka ng bagong hari, ng bagong presidente. And it's just understanding what Jesus is teaching us. Instead, Jesus began by transforming hearts. Hindi niya basta binago yung sitwasyon, ang after ng Panginoon ay mabago ang puso mo. Kasi kahit ako kapatid, naniniwala ako, kapag naging mabuting tao ka, magiging mabuti ang komunidad mo. We don't need a new government, we don't need new law, but we need new people. Kasi kapag ka nawala yung pagiging sakim mo, magiging maayos kung saan ka namumuhay na neighborhood. Di ba, walang nang scam, walang nanluloko sa'yo ng harap-harapan. Pag nabago tayo ang puso ng bawat isang Pilipino, magiging mas maayos ang bansa natin. Kaya instead na palitan, di ba, yan ang prayer natin, palitan na natin. Kasi ilang palit na tayo Tama? Ilang palit na tayo ng presidente, ilang impeachment na tayo. Kahit ano ipalit natin, hindi sasapat
Not unless may mabuting puso ito. May mabuting paniniwala at pagpapahalaga ito sa buhay niya. And what God is teaching is more than just good attitudes. God wants us to be changed, to be transformed. Sabi mo sa katabi mo, God wants you to be transformed. The kingdom of God is not first about changing our environment. It's about changing our hearts. God wants to change your heart. God wants to change my heart. And when we are changed, we can see changes wherever we go. Yan ang susi, kapatid. Kaya what we can learn from what Jesus is teaching sa kanyang mga disipulo, the first point is, every kingdom has a culture. Lahat ng kaharian, kahit saan ka magpuntang kaharian o teritoryo, may kultura dyan. Every nation has a culture. Every family has a culture. Every company has a culture. And every kingdom has a culture. Pag sabing culture, again, ito yung collection ng values, yung mga pinapahalagahan, yung mga pinaniniwalaan, yung mga priorities and behaviors, 'di ba? Na humuhubog kung paano mamuhay, kung paano kumilos ang mga tao. Kasi example, kung merong isang tao na lilipat sa ibang bansa, kailangan nilang matutunan ang bagong kultura doon. Tama? Ako po nung napunta kami sa Canada at that time, hindi po ubra yung Filipino time eh. Late is late. Talagang kahit 1 minute kang nag-clock in, talagang papatawag ka sa opisina. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi Filipino po ako, Filipino time. Wala ka sa Pilipinas, nasa Canada ka. So ibig sabihin, kung pupunta ka sa ibang teritoryo, sa ibang lugar, ibang karan, kailangan magbago ang kultura mo. Matutunan mo ang pamumuhay doon. Sa Canada po, hindi pwedeng naglalakad ka sa labas ng malang damit. Alam ko ngayon, dito may batas ng ganun eh. Pero sa atin, di ba, pagka ganun ang sarap tumambay, nakikipagkwentuhan, tapos ginaganon mo yung sando mo. Kasi may langaw, lamok. Para hindi ka maistorbo sa kakwentuhan mong kumpare, di ba? Bawal po doon ang walang saplot. Bawal din pong maghubad ng sapatos pagpapasok ka ng mall. So di ba sobrang dito, tanggalin mo, madudumihan. Wala pong nagliligpit ng sapatos nila na papasok ng mall doon. Kasi Pilipino tayo, hindi pwede, kapatid. If you go somewhere different, you have to learn their culture. Now, if we wanna be part or belong to the kingdom of heaven, we need to learn the culture of heaven. Sabihin mo sa katabi mo, matutunan natin to. When we become followers of Jesus, we enter a new kingdom. Kasi syempre, hindi naman uuwi si Lord sa ibang kaharian, no? Hindi siya hindi kanya pasusunodin na sa Samoa ang dating nyo. Wow, thank you Jesus, nasa Samoa na ako. Hindi. When you follow Jesus, Jesus will take you to His kingdom. And if you're in the kingdom of God, you need to learn the ways of the kingdom. The way they think, the way they speak, the way they love, the way they forgive, the way they humble, the way they show mercy. The way of peace. Yan na po yung sa Matthew 5, yung Beatitudes. Yan po yung journey natin ng buong 2 buwan. So it means, sabi sa Philippians 3:20, when you follow Jesus, you become the citizens of heaven. Ang citizenship po natin, when we become followers of Jesus, when we give our life to Jesus, naging citizen ka na po ng langit. So kailangan ang pamumuhay natin ay pamumuhay ng langit. Sabi nga, we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Yan po yung inaasahan natin na hinihintay-hintay natin ang Panginoon. Kapag ka bumalik si Kristo dito at sabi mo, Lord, pero ayoko yung timing nyo dun eh. Kasi dun kailangan on time. Ako kailangan 5 minutes pa eh. May alarm clock ko, may 5 minutes pa yung reserba. Sino po dito nag-a-alarm na every 5 minutes? Kasi every minute count pag natutulog ka. Ako po minsan ganun. Di minsan, madalas. Pero doon, pag sinabing gising, gising.
Di ba? Kasi excellent ang Panginoon eh. Kaya kapag kang mga kasama mo puro late din, yan yung nagiging kultura mo. Imbis na maaga ka, sinabayan mo yung mga late, late ka na din. Pero kapag sumabay ka sa mga maaga rin, aba, hindi ka late. Tama? Pag ang mga barkada mo puro nagsisinungaling, pati ikaw, may project kasi kami. Pero yung project mo, sizzling sisig. Kasi sa inuman, kailangan may pulutan. So kailangan ko makahingi ng extra baon. Hindi ako papayagan uminom ng nanay ko, kaya magsisinungaling ako para project. Kasi ganun lahat ng barkada mo eh. So you see, whoever you follow, it becomes your culture. But if we follow Jesus, dapat nakikita yung kultura ng langit sa ating mga kapatid. Hindi natin pwede sabing sumusunod ako kay Kristo, pero iba ang nakikitang pag-uugali sa atin. Ibang paraan ng pamumuhay ang nakikita sa atin. Ask yourself, who influences your thinking more? Is it the Word of God or the social media? Pag nagdidesisyon ka sa buhay mo kapatid, sinong nasusunod? TikTok? O ang salita ng Diyos? Sinong nagiging kamukha mo? Si Kristo ba? O yung celebrity na pinapanood mo? Baka may mukhang Jungkook po dito ah. Bias ko po si Jungkook eh. Ng BTS. Sobrang kakapanood mo, kakagaya mo, kamukha mo na si Jungkook. Pero sabi sa Biblia, you need to become more like Christ. Because you're created in the image of God. So kailangan makita ang Panginoon sa'yo. Mahulma ka sa imahe ng Panginoon. So yan po, we have to understand that every kingdom has a culture. Tanungin mo yung katabi mo, what's your culture? Kahit nasa Pilipinas tayo, kapatid, dapat ang citizenship natin nasa langit na. Hindi na po dapat natin ipinapairal ang Filipino time. Hindi ka na Filipino. Heavenese ka na. Heavenese. Kasi taga-heaven eh. Heavenese. Pag taga-China, Chinese. Pag taga-heaven, heavenese. Parang nakaka-offend eh, no? Heaviness. Heavenese. Diba? So kahit nasaan tayo mapunta kapatid, ang culture natin is the kingdom because we belong to the kingdom of God. Amen? The second thing that Jesus is teaching when He began the preaching in the mountain with the Beatitudes, sabi dito sa point number 2, Jesus did not come to make bad people good. He came to make dead people come alive. I want you to understand this because this is the gospel. This is the good news. Hindi na parito si Jesus para gawin lang mabuti ang masasamang tao. Naparito ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para lahat ng patay ay magkaroon ng buhay. Yung sinasabi pong dead, spiritually dead yan kapatid. Ganito po kasi yan. Pag wala si Kristo sa buhay mo, you are spiritually dead because of sin. Pag sinabing may sin, ang sin po ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Paano po napaalis si Eva at Adan sa hardin ng Eden? Dahil sa kasalanan. Ang kasalanan po ang nagpapalayo sa atin sa kaharian at presensya ng Diyos. Kaya nga kailangan natin mabuhay muli sa spiritual. Ibig sabihin, mapanganak kang muli, born again. Yan po yung tinuturo in John chapter 3. Paano ka makakarating sa langit? You have to be born again. And it's more than just a conversion in religion, but it's more of your faith in Jesus Christ. Because sabi, Jesus is the way to the Father. Si Jesus ang daan lamang pabalik sa Ama. Pabalik sa kaharian niya, walang ibang paraan. Kaya kung titignan lang natin, ay babaguhin ko na lang yung masama kong ugali. Basta nandito lang ako, ma-attend naman ako ng church, nagdo-donate ako, nagtatites ako, nagsiserve ako, okay na yan. Nakikita nila maganda yung gawain ko. Kapatid, hindi namatay si Jesus para lang maging mabuti ka lang sa gawain.
Namatay si Jesus para yung buhay na inalay niya maging buhay mo. Mapatawad ka sa kasalanan at malakaran mo ang buhay na banal. Yan po yung sinasabing to come alive. At dahil buhay ka, kaya mong magkaroon ng relasyon sa Diyos at kaya mong malaman ang kalooban ng kaharian ng Diyos. Kasi kapag patay ka, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos sa buhay mo. Kahit anong ganda ng plano ni Lord sa life mo, if you are not in Christ Jesus, you will never learn the plans of God for your life. For you to hear and see God, you have to go back to the kingdom. And Jesus became the way when He gave His life for you and me on the cross of Calvary. That's why in Ephesians 2, sinabi doon, di ba? It is only by grace. By grace, pag sinabing grace, yung pabor na hindi tayo karapat-dapat. Pagpapala ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat. It's only by grace, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kaya tayo naligtas. Kapatid, walang nakakapunta sa langit ng pagiging mabait lang. Marami sa atin dito na nakakalungkot, okay na gumagawa sila ng mabuti kahit wala silang Panginoong Jesus sa buhay nila. Hindi sila nababago sa pagkaibuturan nila. Okay na yan, nagpipray naman ako. Okay na kahit hindi ako magsimba. Okay na kahit hindi ako magbasa ng salita. Okay na, basta gumagawa ako ng mabuti, makakarating na ako ng langit. Actually, may interview na ganyan sa isang artiste. If you know Joel Cruz, yung designer ba siya? Designer? Or fashion icon siya or designer na talagang he lives in homosexuality lifestyle. At even siya inamin niya na alam kong may kasalanan ako. Alam ko na ang buhay ko ay may mali. Yun ang sabi niya sa interview. Hindi ko po siya dinajudge siya. You can watch his interview. Kasi maraming mga Christians na ng review or ng commentary about it. Pero ang sabi niya doon, pero ang kinakatakot niya is pag namatay siya at humarap siya sa Diyos, baka hindi siya tanggapin ng Panginoon. Kasi alam niya, may kasalanan siya, namumuhay siya sa kasalanan. Alam niya na mamuhay siya sa maling pamamaraan. Pero sabi niya, sana, yun doon nakakalungkot, sana sapat ang ginawa kong mabuti sa lupa para tanggapin niya ako sa langit. Let me tell you, walang anumang gawang mabuti ang makakapagdala sa atin sa langit. Kung wala ang pananampalataya mo kay Kristo, kung wala ang pagsuko mo kay Kristo bilang Panginoon at bagong hari ng buhay mo, kapatid, hindi ka makakarating sa langit. Kasi hindi mo pwedeng sundin ang mundo at umasa kang sa langit ka dadalhin. Hindi. Kaya nga ito yung tinuturo ni Jesus. He began to teach about a new kingdom. And a new kingdom requires a new way of life. Bagong buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbagong buhay na tayo. Jesus did not come to improve our old life. Hindi siya nagpakamatay, kapatid, para lang pagandahin lang ang buhay natin. He came to give us a new one. Binigyan kanya ng bago. Hindi lang basta tinagpi-tagpi, binigyan kanya ng bago. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. The new is here. Sabi, ito ang ating confidence na ang sino man ang na kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, pinatawad ni Kristo, nilinisan ni Kristo, kinatagpo ni Kristo, lahat ng nagbigay ng buhay nila kay Kristo, sabi, bagong nilalang na kayo, na may bagong buhay. Kaya wala ng kapangyarihan ang kasalanan, wala ng kapangyarihan ang nakaraan, ang kamalian nyo po na nagawa sa dati nyong buhay, pero may bagong buhay na kayo na pwede nyong lakaran. Diba mas maganda ang pangako ng Panginoon sa atin?
Mas maganda yung kalooban niya kung saan kanya gusto dalhin. Hindi lang basta ma-bless ka ng temporary na mga bagay sa mundo. Yes, that's good. Pero pag yan nawala at naubos, nalanta, nabulok, di ba wala na? But the things of God, they are eternal. Ibig sabihin panghabang buhay. Kaya yan po ang regalo niya sa atin, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus, that whoever believes in Jesus, they will not die, they will not perish, but they will have eternal life. That's the gift. And the moment we give our life to Jesus, we receive eternal life. And the things that are eternal, pwede nating ma-enjoy. Mas okay nang mag-suffer now so I can enjoy later in heaven than enjoy now and then suffer later in hell. Kasi remember, there are two kingdoms. There are only two kingdoms. Walang gray. There's only black and white. There's only left and right. Walang gitna. Okay na ako dito, safe ako. Hindi kapatid. God will only judge those who belongs to His kingdom and those that don't belong to Him. Yun lang ang kanyang pamantayan. So it's better na ngayon tayo magtiis, di ba? Ayokong sumunod dyan, ayokong gawin yan, than to suffer later. Mas okay na mag-suffer ngayon, tas mag-enjoy tayo for eternity. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo mag-enjoy ngayon o mag-enjoy for eternity? Well, hindi ko naman sinasabing magpapahirapan kayo ni Lord dito, hindi. But following the ways of God, most of the time requires self-denial. Not most of the time. All the time, kailangan mo i-deny yung kagustuhan ng sarili mo para makasunod sa Diyos. Pero sabi nga, the moment na nagbago ka ng desisyon ng pag-iisip, malalaman mo na mas maganda ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Amen? Point 3, sinabi dito, na itinuturo sa atin, that spiritual maturity o ang spiritual na paglago ay hindi nangyayari sa aksidente lang. Wala pong nag-grow, wala pong natututo, wala pong lumalago at nagiging maayos ng aksidente lamang. One of the greatest lies Christians believe is that if I attend church long enough, I will automatically become spiritually mature. Hindi po sa haba ng pagiging Kristiyano mo para masabing malago ka ng spiritual, hindi. Kasi pwede po yan na sa malayo, may nakikita ka mayabong na puno ng mansanas, pero paglapit mo, nakatape lang yung mansanas dun sa sanga. Hindi po tatagal yan. Kasi dahil hindi siya nakakonekta sa sanga, malalanta, mabubulok po yan. Mawawala. Ang kailangan po mga kapatid ay yung talagang you grow from within, from the inside out. Natural na lumago ka. And the only time na lalago po yan is if we continue to be disciplined in our spiritual. Maging disiplinado, ibig sabihin maging intentional to make an effort na tayo ay lumago sa spiritual na bagay, hindi lamang po sa mga material at pinansyal. Time alone does not produce maturity but intentional surrender. Philippians 3 verse 12, it says here, I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Sabi ni Apostol Pablo, hindi niya kinukonsider ang sarili niya na nakuha niya na lahat. Na napagtagumpayan niya na lahat o narating niya na kung saan siya dapat makarating. Pero sabi niya, kahit na anong na-accomplish niya sa ministry, na-accomplish niya sa buhay niya, hindi siya tumigil. Sabi, I keep pressing on. Alam niyo po ba yung pressing on? Sa ibang translation ng Biblia, move forward. Patuloy siyang lumalakad, patuloy siyang gumagalaw, sumusunod sa Panginoon. Sabi, for which Christ Jesus took hold of me. Ano po ba ang nag-capture ng heart mo? Ba't nandito ka? Bakit po kayo nandito uma-attend ngayon? And for most of us, the answer is because I encountered Jesus.
Because God gave me faith to believe. Kung yan po ang talagang nag-capture, ibig sabihin, umantig sa puso mo, kapatid, wag mong bitawan yan. Ipagpatuloy mo na ano yung palablab, yung sa apoy, paglalablab, lagabablab, ignite the fire. Kasi, mga lablab din. Mamatag ko kayong mga lablab ko. Diba? Kung ano yung una, kaya yung fire na nakukuha natin spiritually, malalaman mong emotional lang yan kapag after a year, parang ayaw mo nang sumunod kay Lord. Kasi ang hirap ang layo ng center. Ang hirap gumising ng alas 6. Kami pong mag-asawa, ganyan, nagpapaligsahan, pero siya lagi panalo Aga siya magumising Kasi malayo na rin po yung pinanggagalingan namin. So parang pwede na rin kaming magsabi, ang layo. Ramdam na rin po namin yung biyahe. Pero kasi pag naiisip namin, na napakabuti ng Panginoon sa amin simula-simula, na pinatawad niya kami. Kahit di pa kami magkakilalang mag-asawa, pero yung personal na encounter namin na binago niya kami sa buhay namin noon, nung mga teenager pa kami, hanggang sa ngayon kung saan niya kami dinala, napakabuti ng Panginoon sa amin. Mahal na mahal niya talaga kami. Hindi dahil perpekto kami at mga Kristiyano kami, kung hindi dahil ganun talaga ang Diyos. Kapag nakalimutan mo yun, Panginoon, ay kapatid, ang Panginoon mo, na nakilala mo ng unang-una ay ganun kabuti, ganun kahabag at kamaawain sa atin, mabilis tayong mawawala. Hindi mo sasabing, I press on. I pause on. Diba? Mamaya na, bukas na lang. Diba? Hindi I press on I pause on. Tumitigil tayo. Saka na ako maniniwala pagka masaya na ulit ako. Diba? Kung aaminin natin yan, kung magiging honest tayo, kapatid, kasi pwede kang nasasaktan, pwede kang dumadanas ng kahirapan, ng pagsubok, ng sakit, nang hindi nawawala sa Diyos. Kasi ang Diyos mo, hindi naman nagbabago ang kaputihan Hindi nagbabago ang kalooban para sa'yo. Kaya kapag nakalimutan mo yon kung sino ang unang umantig ng puso mo, kung ano ang nagpaantig ng puso mo, kaya ka sumusunod ka sa Panginoon, kapatid, talagang titigil ka at hindi ka lalago ng spiritual. Maging sa pagpapala ng Diyos, hindi ka rin lalago. Yung mga natatanggap natin, yes, that's a blessing because God is faithful. Pero yung sinasabing makarios, yung extension, yung to become larger, to become long, ibig sabihin yung higit pa na pabor ng Diyos, minsan yun ang hindi natin nararanasan It's because we pause on. We stop. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, I keep pressing on. I press on. Mahirap, malayo, matagal, I press on. Tumutuloy ako. Kaya sabi mo sa katabi mo, press on. Press on, mga kapatid. Our Christian growth, our spiritual maturity requires daily decisions. So I'll just show you practical ways. How do we grow spiritually? Practical lang to, mga kapatid. The habits, they don't save us. But itong mga habits na to, it positions us. It positions our hearts para mabago. Hindi yan ang nagpapabago sa atin kasi gawa That's religion. Pero if our hearts are not right, hindi nakaposisyon sa tama, walang tamang intensyon, walang tamang pagsasang-ayon, hindi talaga tayo mababago. So these habits, they only position us so that we can be changed by God Himself. Sabi, how can we grow spiritually? Practice reading the scripture daily. Practice. Pray faithfully. Kapatid, pag sabing faithfully, kahit hindi mo feel mag-pray, mas lalo kang mag-pray.
Pag mas lalong mahirap mag-pray, dapat doon ka nagpe-pray. Worship with God's people. Kasi minsan pagka ayaw mong itaas yung kamay mo, pero pag nakikita mong maraming nagbibigay ng papuri sa Panginoon, nadadala ka rin eh. 'Di ba? Nai-encourage ka to see how good God is. Serving others, kapatid, it will position you to grow spiritually. Bakit? Kahit hindi mo feel maglingkod. Sino dito ang mga volunteers and workers of the church? If we're honest, di ba, not all Sundays gusto nating mag-serve? Or parang masipag tayong mag-serve. Pero ang sabi, the more na nagsiserve ka, the more na napupuno ka ng Panginoon. Because that's His principle. Sabi, those who refresh others will themselves be refreshed. Totoo yan. Kaya pag mas ayaw mong maglingkod ka. Kasi dyan ka nababago ng Panginoon. Diyan ka mas na-encourage ni Lord. Diyan ka mas natuturuan ng Panginoon. Diyan ka mas lumilinaw yung pananaw mo. Kaya pala pinapunta ako ni Lord dito kahit hindi ko gusto. Kahit parang nahihiya ako or parang hindi ko feel na worthy ako or qualified ako. Yung pala yun. Diba? Mas na-encourage ka tuloy mag-pray ng ibang tao. Mag-serve ng kapangailangan nila. So serve, confess sin quickly. The fastest way to grow is to know when to confess your sin. Remember, it's sin that separates us from God. Sabi, share the gospel, live in obedience even when it's difficult. So those are practical ways that will not change us, but it will position us so that God can change us. Amen? The last thing, as we end, the Beatitudes. Itong from Matthew 3 to 12 na aaralin natin. Sa susunod na 9 na linggo, sabi kapatid, ito po ay litrato o pagsasalarawan kay Jesus. Kaya nga po, para mas mabilis natin maintindihan, if we need to become more like Christ, we have to have the Beatitudes. Ibig sabihin, ganun ang maging pag-uugali natin. Ganun ang maging pamumuhay natin. The Beatitudes is a journey through living the life Jesus calls blessed. So as we'll discover over the next 9 weeks, every beatitude points us to Jesus. Lahat po ng aaralin natin from Matthew 3 to verse 12, yan po may kita natin kung sino ang ating Panginoong Jesus. At pag nakita natin ang daan ni Jesus, mas makakasunod tayo sa dapat nating puntahan. Pag nakita po natin yung Matthew 3:12, may kita natin, Jesus was perfectly poor in spirit. Pag sinabi pong poor in spirit, hindi naman po ito yung sobrang kailangan may pinapasakit ka, di ba? Sobrang bigat na bigat ka. Hindi. Pag sinabing poor in spirit, nakikita niya na hindi siya sapat sa sarili lang niya. He needs to depend on God. Kasi pag sabing poor, di ba, walang-wala. Tayo minsan, pag nakita natin, pag sobrang meron tayo, hindi tayo lumalapit kay Lord eh. Kasi meron pa. Pero pag walang-wala, diyan, Lord, baka naman may 100 ka. Hindi masama, pero di ba hindi maganda yung mas puno ka, hindi ka nawawalan. So unless we see that we are poor without God, we cannot see God. So aaralin natin yan, mga kapatid. As we follow Jesus, the Holy Spirit is the one who will form the character of Jesus. Kaya hindi natin pwede basta i-modify lang na bukas magiging mabait ako, hindi na ako magmumura. Kapatid, pag natapakan yung hinliliit ng paa mo, kaninong anak yan? Anak ng kabayo, anak ng kapre. Di ba kung ano lumalabas sa bibig mo pagka nasaktan ka? So kapag kapeke, ang pagbabago mo, lalabas at lalabas din yan, kapatid. So allow the Lord to transform our hearts so that everything that comes out of us, everything that we do, and how we live our lives, they see Jesus in us. Amen? Sabi nga ni Pastor Jerry, kapag ka ang tube ba ng Colgate, inaplayan mo ng pressure, anong dapat na lumalabas dyan? Toothpaste din, di ba?
So kung ano ang nasa loob niyan, yan ang dapat na lumalabas kahit may pressure. Tayo kasi pag nalagyan na ng pressure, nawawala yung bait, nawawala yung pasensya, nawawala yung pagiging mahinahon. 'Di ba? Mama, ano? 'Di ba? Kaka-life group lang. Ano naman yang? 'Di ba? Nagiging Glock 9 yung nanay mo eh. Nagiging rapper, ang dami. 'Di ba? So yung ganun, kahit may pressure kapatid, if we are truly changed by God, ang lalabas dyan is godly. Hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan planuhin na kailangan maging mabait ako. Hindi. So the more we follow Jesus, it's the Holy Spirit in us that will change us. Kaya journey po yan kapatid. Journey through Beatitudes. Romans 8:29, this is the will of God for us. The goal of the Christian life is not merely to know about Jesus, but it is to become like Jesus. Sabi sa Romans 8:29, for those God foreknew, ibig sabihin lahat na ng alam ng Diyos na tatanggap sa Kanya at susunod sa Kanya. Ang kalooban niya para sa mga sumunod sa Kanya, predestined. Ibig sabihin predestined, yun na yung dinadetermine ng destino niya. Parang final form. Sabi, ito ay maging kaimahe niya ang aking anak. Isa lang naman ang anak ni God. Hindi si Muhammad. Si Jesus. Hindi si Buddha. There's only one son, one begotten son, and his name is Jesus. So sabi that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Siya ang maging kuya natin. Kaya para talaga tayong nasa isang malaking bahay ni kuya eh. Kaya pag sinabi niya, pinatawag ka sa confession room, Jesus, patawarin mo na ako. Diba? Mag-umaming ka. Hindi para pahiyain ka, kung hindi para mapatawad ka at mabago ka, malinisan ka, kapatid. Sabi, siya ang maging kuya mo, siya ang maging manguna sa'yo. Maging katulad mo yung kuya mo na nauna sa'yo. So yan ang pinaka-goal ng ating pagiging Kristiyano. It's not just attendance and reading Bible. Yes, those are good. Those are instruments para matulungan tayo. But that's not all there is. After you read the Bible, ano nang itsura mo? Nako-correct ka ba ng word? Natuturuan ka ba ng word after mong binasa? O dahil hindi mo gusto, dahil mapait, nasaktan ka, ayoko na magbasa ng Bible? Kinokondem ako, ginajudge ako. May mga ganun po. Ayoko nang mag-pray. Hindi kasi dininig ng Panginoon yung gusto kong mangyari. Hindi binigay ni Lord. Ayoko na mag-pray. So kapatid, what I'm trying to say is that after we do the prayer and after we read the word, sino tayo nagiging? Who do we become? Do we become more like Christ or do we become more like the world? So allow the word of God to change us, to change our minds so that we can change the way we live. And we can go against the current and counter the culture of the world. Amen? So excited na ba kayo sa next 9 weeks? Just to give you a preview, ito po ang ating mga pag-uusapan. Baka may mga isa kayo sa mga katanungan dyan. In the next 9 weeks, we will try to answer, have I reached the end of myself? Ibig sabihin, natutunan ko na bang dumepende sa Panginoon? O nakadepende pa rin ako sa sarili kong kakayanan? Sasagutin din natin, what does God do with my brokenness? Kung ang mundo sinasabi, i-hide mo ang pain mo, pero God can turn your brokenness into beauty. Anong pwedeng gawin ng Diyos sa mga kamalian mo? Is strength found in surrender? Talaga bang may kalakasan pag ako ay sumuko? What am I really hungry for? Ibig sabihin, ano ang inuuna ko? Saan ako mas nauuhaw? Saan ako mas nagugutom? Malalaman po natin ang sasagutan sa mga yan. Why is mercy so difficult in this world? Di ba mas madaling gumanti? Mas madaling gawin kung ano yung ginawa din sa'yo. Pero sabi, paano? Paano ko maipapakita ang mercy?
Kasi yan ang tinuturo kung napakahirap nito. We will answer that. How can I see God clearly? Gusto mong makita, marinig ang tinig ng Diyos ng mas klaro? There's a way for that. May tanong din dito, am I creating peace or creating conflict? Ako bang nagdadala ng kapayapaan o ako'y nagsisimula ng gulo? Bakit ako pag dumadating puro gulo? Is following Jesus worth the cost? Kung natatanong niyan, worth it ba? Na nakikinig ako ng salita niya? Na gumagastos ako ng pamasahe para makapakinig? Worth it ba na maglaan ng oras sa pananalangin? Worth it bang sumunod kay Jesus? We will answer that. And the last one, we will answer, how can I rejoice when the world rejects me? Kung ang mundo ay niluluwa ka, tinatalikuran ka, paano ka pwedeng magalak kung napakalupit ng mundo sa'yo? Kung may mga ganyan kayong tanong, come in the next 9 weeks because we will learn all those things as we journey through the Beatitudes in Matthew 5. Amen? The last thing, mga kapatid, I want to leave this with you. Ask yourself, what is shaping my life? Because as you live today, kapatid, remember this truth. You cannot change the culture around you until Christ changes the culture inside you. Hindi pwedeng mabago ang sitwasyon mo o ang lugar kung nasaan ka until mabago ng Panginoon ang kalooban mo. If you want to see changes in our community, if you want to see changes in your family, let God change the culture inside you. Live them. Don't just listen to Jesus' words, but live them. Ibig sabihin, gawin mo din, kapatid, i-apply mo. Because the world is changed when God's people become counterculture, living according to the values of the kingdom and reflecting the character of the King. That's what the world needs right now. The world needs people who will show the compassion and the goodness of God in their lives.